kami na nandito na may work permit na at mga PR na, nahihirapan pa maghanap eh. Paano pa yung mga tourist, di ba? Hi guys, good morning. So, nandito ako ngayon sa isang park malapit dito sa office ko. Right? Naglalakad-lakad lang. Parang ano na rin, parang break sa office after ng mga calls ko and meeting. Right? So, masarap maglakad-lakad dito kasi maganda yung view. Right? Ayan, tabing dagat kami, oh. Diba? Ganda dito, guys, eh. Lapit lang to sa office ko, parang 5 minutes walk lang. Tapos makikita na nandyan yung Seabus, oh. Yung Seabus patawid dun sa downtown. And may mga nahuhuli ng isda. Right? And guys, kita nyo naman ang view. Right? Waterfront Park. Yan, nakikita nyo yung mga Seabus. Yan yung isa naming sakayan patawid ng North Vancouver from downtown. So yan lagi ang commute ko kapag nagpupunta ako dito sa office. So sakay ako ng SkyTrain, tapos connected na rin yan sa SkyTrain papunta dito. So very very convenient, diba? Yeah, park. Okay. May mga nakita ako sa YouTube and may mga nagtanong na rin sa akin about this topic na okay lang ba na mag-tourist visa tapos maghahanap ka ng trabaho dito, right? So, hatiin natin sa dalawa. First is my own opinion about it, and the second one is kung ano yung rules ng Canada about that one, no? So, let's start with my own take about it, no? So, for me, hindi ko siya gagawin or hindi ko siya i-advise sa iba, sa inyo, na gawin niyo yun. Kasi number one, guys, napaka-risky nun, no? The fact na kumuha ka ng tourist, ang expectation sa'yo ng Canada is magbakasyon dito, di ba? Mag-tour, makita yung place, di ba? For leisure, di ba? So, tapos maghahanap ka ng trabaho dito, di ba? So, yun lang for me, it's a kinda misrepresentation already, no? So, yun yung isang reason. Napaka-risky nun, guys. Kasi wala kang assurance na may makukuha ka talaga na trabaho dito. Bakit? Number one, guys, marami ka ng kompetisyon na nandito. Yung mga PR dito, yung mga citizen, yung mga student na nasa PGWP na nila, yung may mga open work permit dito. Ang dami mo nang makakalaban dito. At saka, kailangan mong patunayan sa employer na meron kang unique skills para i-hire ka nila dito, 'di ba? Hindi kasi guys, ang sa mga hindi nakakaalam, ang purpose ng LMIA is to retain the balance between yung pagkuha ng employer ng mga employee dito at saka sa ibang bansa. Kasi imagine guys, kung walang LMIA, prone siya to abuse. Kasi pwedeng mas gustuhin ni employer na kumuha ng mga worker sa ibang bansa kesa dito. So, mas pinoprotektahan ng Canada yung mga tao na nandito na may mga legal na papers, 'di ba? Kasi guys, mawawalan ng work yung mga taong nandito, right? Ayun guys, kaya mag-iingat kayo dito kasi hindi lahat ng nakikita nyo sa YouTube totoo, 'di ba? Kasi may mga nagpo-post diyan sa YouTube na sinasabi madali lang pumunta dito, kumbaga mag-file ka lang ng tourist visa tapos
punta ka dito, makakahanap ka na kagad ng trabaho. Hindi ganun siya, guys. Hindi, sinasabi ko sa inyo, maraming competition dito. Although makakapasok ka as tourist dito, ang expectation sa'yo ng Canada is mag-tour, hindi mag-work or hindi maghanap ng trabaho, diba? So, you need to take note of that bago kayo mag-decide na pumunta dito, right? Pero again, wala namang mawawala kasi nga hindi naman siya bawal eh. As per rules, mamaya i-discuss ko sa inyo yung nasa website. Nakita ko na rin kasi. So I think pwede siya hanggang Feb 2025. But again, it doesn't mean na madali siya, guys. Kami na nandito na may work permit na at mga PR na, nahihirapan pa maghanap eh. Paano pa yung mga tourist, di ba? Okay guys, so dito itutuloy na natin yung second part, right? So ito naman is based dun sa rules mismo ng IRCC towards dun sa kung pwede ka bang mag-acquire ng working visa kapag naka-tourist visa ka. Pero before that guys, gusto ko lang i-shoutout yung ating subscriber na si Sir Gerson Villarico ng Toronto. Meron din siya mga vlogs guys, so check nyo din yung page niya. And also si Mr. Lyndon Daman ng Cagayan de Oro, right? So maraming salamat mga paps sa panonood at sa pag-comment sa ating mga video. Thank you very much. Okay, so punta tayo dito sa ating PC. Tapos ipapakita ko sa inyo yung website ng IRCC. Ito siya. So ito guys, makikita dito nakalagay, can I apply for a work permit visa as a visitor in Canada, right? So ito nakalagay na agad guys, kasi ito rin yung alam ko nung pagdating namin dito na talagang hindi siya pwede, 'di ba? Na nakalagay nga dito na normally visitors can't apply or cannot apply for work permits from inside Canada. But due to a temporary policy change, visitors can apply online for an employer-specific work permit. So, ang sinabi dito guys, specific employer. Ang ibig lang niyan sabihin guys, kasi dito sa Canada, dalawa lang ang work permit. It's either open or closed, right? So, pag sinabing open work permit ka, kahit anong employer or kahit anong company yan, pwede kang pumasok or pwede kang magtrabaho doon. Pero pag sinabing closed work permit, ito yung mga LAMIA, right? Meaning, specific kang magtatrabaho sa isang employer at sa isang company. Pag nag-end of contract ka doon, wala ka ng visa. Tapos na doon, right? So, yun yun. So, pag inopen natin yan, makikita nyo dito. Ayan. So, nakalagay dito, work permit, how to apply, right? So, may mga questions dito na kailangan yung sagutin based sa situation nyo pagpunta nyo dito as a tourist visa. So, kung makikita nyo dito, nakalagay, you need to apply online for a work permit. Answer a few questions to find out how to apply. So kung makikita nyo dito, may mga options. Are you outside Canada, inside Canada, at a port entry? So, ang perspective natin dito guys is may tourist visa kayo. So, nandito na kayo sa Canada. So, kiklik natin yung second option. Okay. So, tapos ito guys, may question dito. Do any of these situations describe you? Right? So, kahit isa lang. So, you can apply from inside Canada if one of these applies. So, meron dyan, are you a Ukrainian national, right? Or do you have a valid work permit or study permit? Is your spouse or common law partner or patient has a valid study or work visa, right? Or are you eligible for a PGWP and your student permit is still valid, right? So, pag binasa nyo to lahat guys, right? Of course, kung tourist visa kayo, hindi ito mag-a-apply sa inyo, right? So, lahat ng list na yan, hindi yan mag-a-apply sa inyo. So, i-click nyo dyan, no, right? So, kapag ka-click nyo ng no,
lalabas na dyan, select the option that best describes you. So, of course, sabi ko nga kanina, naka-tourist visa kayo habang nandito kayo sa Canada. So, second option again. Right? So, ito na, i-explain na sa inyo kung paano mag-apply online. Ano yung mga steps na kailangan nyong gawin at kung sino yung eligible. Okay? So, first, kailangan nyo physically present dito pag nag-apply kayo. So, kailangan nandito na kayo. Hindi pwedeng nasa Pilipinas kayo and then mag-a-apply kayo online. Hindi pwede yon. Tapos, ito pa yung isang catch guys. Kailangan yung magstay dito sa Canada habang pinaprocess ng IRCC yung work permit nyo. So, ito pa yung isang challenge guys. Of course, kung mag-i-stay kayo dito, let's say galing kayo ng Pilipinas, of course, ang savings niyo na dala or ang pera niyo dala galing sa Philippines, so peso. At alam naman natin na mahina ang peso versus sa CAD. So, imagine, habang hinihintay mo yung papers mo dito, gumagastos ka dito guys ng cost of living mo, yung renta mo, 'di ba? So, lahat yun guys kailangan yung i-consider. Kasi nga, hihintayin mong ma-process yung work permit mo. Right? Tapos guys, ito talaga yung isa pang challenge. Yung employer-specific work permit. Sinabi ko nga kanina guys na kailangan mo ng LAMIA, right? Or kailangan mo ng company na mag-i-sponsor sa'yo at bibigyan ka ng LMIA bago ka talagang makapag-work dito, right? And hindi siya madali guys. Hindi madaling kumuha ng employer na magbibigay sa'yo ng LMIA. Else, napaka-unique nung skill set mo para bigyan kanila ng work permit. Right? So, at saka guys, kwento ko lang, no? Yung kapitbahay namin, pumunta dito as a tourist, right? Nakaland naman or nakakuha naman siya ng LMIA, no? Pero guys, para makuha niya yun, guys, yung nagbigay sa kanya or yung nagprocess sa kanya ng LMIA is kapatid niya na owner ng isang business. So talagang na-process siya at nabigyan siya ng LMIA. Kaya din okay na sumugal siya dito at pumunta as tourist para ma-process siya or ma-transition siya to work permit, right? So, yun yung sinasabi ko na perfect na example na pwede nyo talagang gawin kasi nga merong sure or meron talagang tutulong sa inyo para i-process yung LAMIA nyo or yung work permit. Pero kasi guys, kung pupunta lang kayo dito ng tourist lang at walang assurance na makakukuha kayo ng LMIA, for me, napaka-risky nun. Kaya hindi ko siya nire-recommend. 'Di ba? Kasi guys, hindi nga siya biro. Ang dami nyong kailangang paggastusan dito kung kayo lang. 'Di ba? Unlike pag meron talagang sure na tutulong sa inyo, baka tumulong din pati sa bahay kung saan kayo pupunta since nga kamag-anak nyo or what. So, mas okay yun. 'Di ba? Mas okay yun na situation kesa yung susugal lang kayo na pupunta dito na wala man lang kayong kaplano-plano. Kumbaga, mag-a-apply lang kayo, 'di ba? Pero ang sinasabi ko nga guys, hindi siya madali. Kasi para kunin ka ng isang company or ng isang employer, kailangan yung skill set mo, right, is wala talaga silang makuha dito sa Canada. Kaya sila mag-a-apply ng LMIA for you para makuha ka nila doon sa country kung nasan ka. Kasi nga, hindi na available yung skill set na kailangan nila para doon sa company nila at ikaw ang magbibigay nun. Let's say, for me, ako, IT. Hindi ko pwedeng sabing unique yung kaya kong gawin, guys. Kasi ang dami ng IT sa mundo. Ang dami nang nagtapos ng computer science, ang dami na nagtapos ng IT. So, dito pa lang guys, marami na silang option. So, hindi na nila kailangan kumuha ng employee
or ng skilled worker outside Canada at bibigyan pa nila ng LMIA, gagastusan nila ng lawyer and everything para lang kunin ka pa nila, di ba? So, syempre, cost din yun sa company. Okay? Okay. So, going back, so yun yung mga kailangan mong i-accomplish. At saka nga dito guys, nakalagay na yung pwede ka lang mag-apply nito hanggang February 28, 2025. So, ang take ko dito, by February 28, 2025, tatanggalin na nila yung rules na ganito na pwede kang mag-apply kapag nakatourist ka, di ba? So, again, hindi ko alam kung mangyayari nga yan sa 2025. Pero kasi, sa pagkakaintindi ko lang dito, since pwede ka lang mag-apply by 2025 or February by next year, wala na yung ganitong options. Right? So, yan. Kailangan mo lang yung i-follow. Ito, merong specific restriction para sa caregiver. So, ito, nabasa ko na nga to na hindi eligible to apply para ng LMIA yung mga caregivers. Right? So, and so kapag ang skill set mo is pasok sa mga no code na ito, hindi ka pwedeng mag-apply ng LMIA, right? So, ayan, so yan yung mga kailangan mo sa online kapag nag-create ka ng account. So, susundin mo lang yan, and I think once na-submit mo na yan, kailangan mo na lang maghintay. Okay? So, yan. So, yan yung mga kailangan mong gawin para mag-apply ka ng work permit habang ikaw ay nandito sa Canada at nasa tourist visa, right? Okay, so guys, yun yung way kung paano mo gagawin based dun sa ruling ng IRCC kapag naka-tourist visa ka dito at gusto mong mag-transition to work visa. Yun yung kailangan mong gawin. But for me personally, again, do your own research, guys. Huwag kayong basta maniniwala sa mga post sa YouTube na madali lang dito mag-apply ng work, di ba? So, case to case siya, guys. Hindi siya yung pwede kong sabihin na madali lang, no? Hindi. Ako na meron ng work permit, nahirapan pa talaga maghanap dito ng work, di ba? So ako talaga i-advise ko lang yung ganyang pathway kung talagang sigurado kayo na meron kayong mapapasukan dito na trabaho. Kasi kung pupunta lang kayo dito at makikipagsapalaran lang kayo, well, pwede naman, no? Pwede naman kayo mag-take ng risk. Pero guys, pagplanuhan yung mabuti, like yung mga gastos nyo dito, kung saan kayo titira, hanggang kailan kayo maghihintay, di ba? Para din calculated risk, di ba? Yung papasukin nyo, no? Ngayon, again, nasa sa inyo pa rin kung mag-take kayo ng risk or hindi. Pero kung ako ang tatanungin nyo, personally, hindi ko siya i-advise sa mga friends ko or sa inyo, no? Hindi ko, kumbaga, nilayout ko sa inyo yung mga risk at yung mga sarili kong take on it. But at the end of the day, guys, kayo pa rin na magde-decide. Okay? So sa akin lang, mag-ingat kayo, mag-research, and pag-isipan yung mabuti bago kayo mag-decide na talagang pumunta dito using the tourist visa and then transitioning it to work visa. Okay? So yun lang, guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Peace.